Nakita ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Katakot-takot na sikreto ng mga DDS vloggers na booking. Ibinunyag na isang news and information website at fact-checker na presson.ph sa pagdinig ng House Triple Committee na may mahigit 100 Chinese link X accounts na nagpapakalat ng negatibong impormasyon laban sa Pilipinas at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Meron po kaming na-identify na 107 accounts as of 11 a.m. this morning na nagpapakalat ho ng mga anti-Philippine sentiment on Twitter. Yung mga accounts po na to, yung iba sa kanila Chinese ang pangalan. Karamihan sa kanila sabay-sabay ginawa at yung mga posting activity po nila ay very questionable. Mismong ang pag-iit ng ating pagmamay-ari ng West Philippine Sea ay apektado sa paglaganap ng kasinungalingan sa SOCMED. Sabi nga ni Justice Antonio Carpio, ang pag-angkin ng China sa West Philippine Sea ay maituturing na fake news of the century. Ang mga Pinoy na trolls naman na nagpapalaganap ng maling impormasyon tungkol dito, pwede ba nating ituring bilang mga traidor ng bayan? Alam mo ba kung gaano kalawak ang impluensya ng social media sa politika? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may isang organisadong grupo na kayang baguhin ang pananaw ng masa gamit lang ang ilang post sa X, dating Twitter? Mahigit 100 pro-China accounts ang kasalukuyang nagpapakalat ng malisyosong impormasyon laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa Pilipinas. Hindi lang basta chismis ito, kundi isang malaking operasyon ng paninira na may matibay na ebidensya. Pero ang mas nakakagulat, habang si Pangulong Bongbong Marcos ang target ng batikos, tila may isang personalidad na lihim na nakikinabang sa lahat ng ito. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Sino ang nasa likod? Nagbula ang lahat ng ito sa isang network ng pro-China X accounts na may iisang layunin: siraan ang Pilipinas at ipalaganap ang paborableng content para kay VP Sara Duterte. Ito'y ayon din sa press1.ph. Mahigit 100 accounts ang namonitor mula pa noong Nobyembre 2024. Ang ilan dito may mga pangalan sa Chinese, AI-generated na profile picture at nagpapakita ng kahinahinalang pattern na aktibidad. Dito napapasok ang malaking tanong, bakit tila masigasig silang siraan ang ating Pangulo habang sabay na itinatampok ang mga pahayag ni Sara Duterte? Pero bago natin sagutin yan, isipin mo muna ito. Paano kung may isang viral video na nagpapakita kay PBBM na gumagamit ng pinagbabawal na gamot? Tila hindi ito kapanipaniwala, diba? Pero alam natin ang kwento sa likod nito, ang Polvoron video at ang mapait na katotohanan. Noong Nobyembre 11, ilang araw matapos ang pirmahan ni Marcos Jr. ang Philippine Maritime Zones Act at ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act, biglang sumulpot ang isang video na tinaguriang Polvoron video. Pero huwag agad maniwala. Isang masusing investigasyon ang nagsiwalat na ang video ay isang malisyosong edit lamang upang sirain ang imahe ng Pangulo. Isang peking balita na nilikha at ikinalat ng pro-China network sa Twitter. Pero bakit nila ito ginawa? Simple lang ang sagot. Kapag may kinukunsaba sa politika, may nagpapalakas ng isang panig habang pinapahina ang isa. Habang binabati ko si Pangulong Bongbong Marcos gamit ang peking video at anti-US propaganda, ipinapakita naman ng parehong network ang mga balita tungkol kay VP Sara Duterte, isang estratehikong hakbang upang gawing kapanipaniwala ang kampanya. Pero hindi lang ito simpleng pagpapakalat ng balita. Ito ay isang estratehikong kampanya na maaring makaapekto sa nalalapit na 2025 midterm elections. Napansin mo na ba ang mga account sa social media na may kakaibang username?
Kadalasan, generic ang pangalan, may 3 letra ng apelyido at may random numbers. Ayon pa sa Press 1, hindi lang ito coincidence kundi isang pattern ng peking accounts na nilikha upang kontrolin ang impormasyon online. At may mas malala pa. Ang ilang profile pictures ng mga accounts na ito ay mula sa stock images, AI-generated faces at mas malala mula sa pornography. Dahil sa masusing pag-iimbestiga ng fact-checking groups, 24 sa mga pro-China X accounts ang permanently na-suspend ngayong Enero 2025. Pero sapat ba ito? Hindi ibig sabihin na nawala ang ilan sa kanila ay tapos na ang operasyon dahil may 76 pang accounts ang patuloy na aktibo at patuloy na nagkakalat ng parehong propaganda. Ano ang ibig sabihin nito para sa Pilipinas? Kung patuloy ang ganitong taktika sa social media, hindi malayong manipulahin ang eleksyon sa 2025. Dahil sa taktikang ito, lumalabas na parang may dalawang magkatunggali, ang Administrasyong Marcos at ang pamilyang Duterte. Pero, totoo ba ang alitan o may mas malalim pang agenda ang pro-China network na ito? At higit sa lahat, alam kaya ito ng ating Pangulo? Malamang sa malamang, dahil hindi gagalaw ang Kongreso nang hindi niya rin nalalaman. Isa lang ang sigurado, kung hindi natin ito bibigyang pansin, mas marami pang Pilipino ang magiging biktima ng peking balita at propaganda. At ating pakinggan ang sinasabi ni Congressman Dan Fernandez patungkol sa mga vloggers na ito. Mismong ang pag-iit ng ating pagmamay-ari ng West Philippine Sea ay apektado sa paglaganap ng kasinungalingan sa SOCMED. Sabi nga ni Justice Antonio Carpio, ang pag-angkin ng China sa West Philippine Sea ay maituturing na fake news of the century. Ang mga Pinoy na trolls naman na nagpapalaganap ng maling impormasyon tungkol dito, pwede ba nating ituring bilang mga traidor ng bayan? Nakakagulat, hindi ba? Ano sa tingin mo? Manipulasyon o totoong banggaan? Pangalawang Thessalonica 2 verse 3-4, huwag ninyong hayaang madaya kayo ni numan sa anumang paraan, sapagkat darating ang araw na iyon kung hindi mo nalilitaw ang taong suwail, ang anak ng kapahamakan. Siya ay lalaban at magmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba ng mga tao. Pati ang templo ng Diyos ay papasukin niya at uupo roon bilang Diyos at magpapanggap na siya ay Diyos. Sa panahon ngayon, madali tayong malinlang ng mga maling balita at propaganda, lalo na kung ito'y dinisenyo upang manipulahin ang ating pananaw at paniniwala. Tulad ng sinasabi ni Apostol Pablo, may mga taong gagamitin ang paninilang upang palitawin ang kasamaan bilang tama at ang kasinungalingan bilang katotohanan. Kaya bilang mga mananampalataya, dapat tayong maging mapanuri at matatag sa ating paninindigan. Ang paglaganap ng maling impormasyon ay hindi lamang isang issue ng lipunan, kundi isang espiritual na labanan. Ang kasinungalingan ay isang sandata ng kaaway upang magasik ng kaguluhan, pagkakawatak-watak at takot. Subalit may pag-asa tayo, kaibigan, sa ating Panginoon na siyang nagbibigay ng kaliwanagan sa ating puso at isipan. Ang kanyang salita ang ating gabay upang makita ang katotohanan sa gitna ng kasinungalingan. Dapat tayo maging matalino sa pagbasa ng mga balita at palaging suriin kung ito ba ay ayon sa katotohanan o isa lamang panlilinlang na mga may masamang hangarin. Manalangin tayo sa ating Panginoon Diyos, kaibigan, upang bigyan tayo ng discernment upang hindi tayo mahulog sa bitag ng maling impormasyon. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon nang may pagpapakumbaba at may dalangin sa aming mga puso. Sa gitna ng mga panlilinlang at kasinungalingan na nagkalat sa mundong ito, hinihiling po namin ang inyong kaliwanagan at karunungan upang makita namin ang katotohanan. O aming Panginoon Diyos, sa panahon ng kaguluhan at panlilinlang, tulungan niyo po kaming manatiling matatag sa aming pananampalataya at hindi basta-basta madadala sa mga peking balita at propaganda, gayon din sa mga gawain ni Satanas na magpapalayo sa amin sa buong katotohanan patungkol sa aming Panginoon Kristo. Ibigay niyo po sa amin ang kakayahang suriin ang bawat impormasyon at huwag kaming maging kasangkapan sa pagpapakalat ng kasinungalingan. Naway ang mga nakakanood at nakakarinig ng mensaheng ito ay magkaroon ng kaliwanagan
at mas malalim na pangunawa sa tunay na nangyayari sa aming bayan. Ipagkaloob niyo po sa kanila ang kakayahang mag-isip ng may katalinuhan at kaalaman na nagmumula lamang sa inyo o aming Panginoon Diyos. Hipuin niyo po ang kanilang mga puso upang sila ay maging ilaw sa kanilang pamilya, komunidad at sa aming bayan. Higit sa lahat o aming Panginoon Diyos, tulungan kami na makilala ang aming Panginoon Kristo sa pamagitan ng kanyang banal na salita. O aming Panginoon Diyos, patuloy po namin ipinapanalangin ang aming bansa. Ipaglaban niyo po ang katotohanan, bigyan ng kalakasan ang mga pinuno upang gawin ang nararapat at protektahan ang aming bayan mula sa anumang uri ng pananakop, panininlang at katiwalian. Salamat po aming Panginoon Diyos sa inyong gabay at walang hanggang pag-ibig, sapagkat ang lahat ng ito ay aming itinataas alang-alang sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ang samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.